Si LeBron James at Stephen Curry ang dalawang player na itinuturing na mukha ng NBA, at sa kabila ng kanilang mga edad ay walang duda na isa pa rin sila sa mga best player ng liga. Ang dalawang player na ito ay nakagawa na ng sarili nilang mga legacy, kabilang ang kani-kanilang mga record na hindi basta-basta matatapatan o mababasag ng sinumang player. Bukod sa kanilang mga legasiya, ang isa pang tumatak sa kanilang mga career ay ang kanilang naging rivalry. Sa nakalipas na isang dekada ay naging matunog ang kanilang mga pangalan, hindi lamang dahil sa husay nila sa paglalaro, kung hindi pati na rin ang kanilang umaatikabong rivalry. Matataron ng mga kabuzzer, pag-usapan natin ang one of the best rivalry sa NBA history sa pagitan ni LeBron James at Stephen Curry. At kung sino nga ba ang mas magaling at mas sikat sa kanilang dalawa. Una nating pag-usapan ang naging career ni LeBron James. Siya ay na-draft noong 2003 bilang first overall pick ng Cleveland Cavaliers. Maraming mga fans ang inaabangan ng kanyang pagpasok sa NBA, dahil noong mga panahon na iyon ay siya ang itinuturing na best high school player sa buong Amerika, at napakataas ng expectation sa kanya. Hindi naman binigo ni LeBron ang kanyang mga tagahanga, dahil sa kanyang unang season pa lang ay nag-average agad siya ng 20.9 points per game, 5.5 rebounds, at 5.9 assists. Dahil dito ay siya pa lang ang ikatlong player sa kasaysayan ng NBA, na nag-average ng at least 20 points, 5 rebounds at 5 assists bilang isang rookie. Dahil rin sa kanyang impresibong stats ay napabilang agad siya sa All-Star Game. Bagamat nagpamala si LeBron ng pang-All-Star na performance sa kanyang rookie season, nabigo naman siya at ang kanyang koponan na Cavaliers na makapasok sa playoffs. Taong 2006 naman ang makatungtong na siya sa playoffs, matapos silang magtapos sa ika-4 na posisyon sa Eastern Conference, na mayroon silang kartada na 50 wins and 32 losses. Tinalo nila sa first round ang koponan ng Washington Wizards upang makaabante sa second round. Dito ay bigo sila na makaabot sa East Finals matapos silang talunin ng Detroit Pistons sa Game 7. Sa unang playoff career ni LeBron ay nag-average siya ng 30 points per game, at dahil dito ay agad siyang naging legit superstar sa murang edad pa lang na 21 years old. Mula dito ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pamamayagpag, at sa kabila ng kanyang pagiging batang player ay siya na ang naging heart and soul ng kanilang koponan. Sa sumunod na season ay muli silang nakapasok sa playoffs, at nagtuloy-tuloy ang kanilang mga panalo hanggang sa makaabot sila sa finals noong 2007. Dito ay nakaharap nila ang powerhouse team na San Antonio Spurs, na pinangungunahan ng kanilang Big Three na sina Tim Duncan, Manu Ginobili, at Tony Parker. Sa finals na ito ay walang hirap na winalis ng Spurs ang koponan ng Cavs. Walang nagawa si LeBron sa series na ito, kung saan nag-average lang siya ng 22 points per game, dahil sa napakahigpit na depensa sa kanya ng Spurs. Matapos ang kanyang first finals appearance, mas lalo pang tumaas ang expectation kay LeBron James. Bagamat nagtuloy-tuloy ang pag-angat ng kanyang performance, nagkasunod-sunod naman ang kabiguan ng kanilang koponan. Hindi na nila nagawang makabalik pa sa finals, dahil lagi silang tinatalo noon ng Boston Celtics na pinangungunahan ng kanilang Big Three na sina Kevin Garnett, Paul Pierce, at Ray Allen. Kaya noong 2010 off-season, dito na napagdesisyonan ni LeBron na lumipat sa Miami Heat, upang bumuo dito ng sarili niyang Big Three kasama sina Dwayne Wade at Chris Bosh. Dito ay nakapasok sila sa finals ng 4 na sunod na season, kung saan nagkampiyon sila ng 2 beses noong 2012 at 2013. Isa sa mga best finals performance ni LeBron ang 2013 NBA Finals, matapos niyang pangunahan ang Miami Heat sa pagkuha ng kampyonato. Ito'y matapos nilang talunin sa isang umaatikabong Game 7 ang San Antonio Spurs, kung saan nagtala si LeBron ng 37 points at 12 rebounds. Habang patuloy na namamayagpag ang pangalan ni LeBron James sa NBA, isang player naman mula sa koponan ng Golden State Warriors ang unti-unti ring gumagawa ng ingay sa liga. At ito ay walang iba kung hindi si Stephen Curry. Siya ay kinuha ng Warriors sa 2009 NBA Draft bilang ang kanilang 7th overall pick. Sa unang 3 taon ni Curry sa liga ay hindi gaanong napansin ang kanyang mga laro dahil bigo siyang makapasok sa playoffs. Pero pagsapit ng 2013 kung saan nagawa na nilang makapasok sa playoffs, dito na nagsimulang umingay ang pangalan ni Curry dahil sa napakatinding tandem nila ng kanyang splash brother na si Klay Thompson.
Mula dito ay unti-unti nang napansin ng buong liga ang kanyang husay sa 3-point shooting, dahilan upang mapabilang siya sa 2014 NBA All-Star Game. Mas lalo pang kuminang ang kanyang career pagsapit ng 2015 season, kung saan napanalunan niya ang regular season MVP, matapos niyang mag-average sa ng 23.8 points, 5 rebounds, at 7.7 assists. Bagamat marami ang nagduda sa pagkapanalo ni Curry ng MVP sa naturang season, pinatunayan naman niya na karapat-dapat siya sa nasabing award, matapos niyang bitbitin ang Warriors sa kanilang first NBA Finals noong 2015. Gamit ang kanyang malupit na dribbling skills at pamatay na 3-point shooting, nagawa ni Curry ang isang bagay na hindi na matatapatan ng kahit sinong player. At ito ay nang kanyang binago ang style ng laruan sa NBA, mula sa pagiging traditional play kung saan nagdodomina ang mga big man noon, patungo sa fast play kung saan mas common na ang shooting sa 3-point line. Dahil sa pambihirang galing ni Stephen Curry sa 3-point shots, maraming mga koponan ang kanyang pinahirapan. Tila isang layup na lang para sa kanya ang pagtira mula sa 3-point area. Siya rin ang nagpauso ng mga logo shot, at kahit ang kanyang mga half-court shot sa tuwing papatapos na ang isang quarter ay talagang kinakatakutan din ng ibang team. Kasama ang kanyang splash brother na si Klay Thompson, pinangunahan nila ang Warriors sa pagbuo ng isa sa mga pinakamatinding dynasty sa kasaysayan ng NBA, at ito na rin ang naging hudyat ng pagsisimula ng bagong era sa larong basketball. Samantala, kasabay ng pagsikat ni Curry ay ang muling pagbabalik ni LeBron sa Cleveland Cavaliers, matapos ang 4 na taong pananatili sa Miami Heat. Dito ay nakasama na niya ang all-star point guard na si Kyrie Irving at ang power forward na si Kevin Love, upang mabuo ang isang big three sa Cavaliers. Kung dati ay one-man team lang ang Cavs, ngayon ay may makakasama na si LeBron na magagaling na player sa koponang ito. Sa pangunguna ng Big Three ng Cavs ay muli silang nakabalik sa finals noong 2015, at ito na ang ikalimang sunod na finals appearance ni LeBron. Dito ay nakaharap nila ang Warriors na pinangungunahan ni Stephen Curry, at dito na nga nagsimula ang matinding rivalry na tinawag na East Coast versus West Coast. Sa 2015 NBA Finals, marami ang naniniwala na yamado ang Cavs dahil sa experience ni LeBron sa finals, at mas malakas ang kanilang lineup kumpara sa Warriors. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay nagkaroon ng injury si Kevin Love bago pa man magsimula ang finals, at hindi na ito nakalaro pa. Sinundan pa ito ng pagkaka-injury ni Kyrie Irving sa Game 1, at hindi na rin siya nakabalik pa sa series na ito. Dahil sa mga injury na natamo ng dalawang key players ng Cavs, tuluyan ang bumaliktad ang tema ng finals, dahil nakuha na ng Warriors ang advantage. Ganun pa man, naging maganda pa rin ang seryeng ito dahil umabot pa rin ito sa Game 6, pero sa bandang huli ay ang Warriors pa rin ang nagwagi. Si Andre Iguodala ang nag-uwi ng Finals MVP, matapos niyang mag-average ng 16.3 points, 5.8 rebounds, at 4 assists per game. Gaya ng inaasahan, si LeBron ay muling nagpamalas ng malahalimaw na stats, nung saan nag-average siya ng 35.8 points, 13.3 rebounds, at 8.8 assists. Bagamat nakuha ng Warriors ang kampyonato, walang duda na overshadow ni LeBron si Curry sa kanilang unang paghaharap sa finals. Sa sumunod na season ay nagpatuloy pa ang pamamayagpag ng Warriors sa pangunguna pa rin ni Curry, kung saan muli niyang nakuha ang kanyang ikalawang regular season MVP noong 2016, matapos niyang mag-average ng 30 points, 5.4 rebounds, at 6.7 assists. Siya ang unang player sa kasaysayan ng NBA na nakakuha ng unanimous vote para sa MVP award. Sa season ding ito nang basagan ng Warriors ang record noon ng Chicago Bulls, para sa may pinakamaraming panalo sa isang regular season, matapos silang magtala ng 73 wins at 9 losses. Dahil sa napakatinding performance ni Curry ay muli niyang nabitbit pabalik sa NBA Finals ang kanyang koponan, at doon ay muli rin nilang nakaharap ang Cavs ni LeBron sa ikalawang sunod na taon. Sa 2016 NBA Finals ay naging kapanapanabik ulit ang tapatan ni Curry at LeBron, kung saan unang nakalamang ng 3-1 ang Warriors. Dahil dito ay marami na ang naniwala na tapos na ang serye, at ang Warriors na ang magkakampyon. Pero iba pala ang binabalak ni LeBron dahil hindi siya sumuko sa naturang series, at muli niyang binitbit ang Cavs para itablaw ang serye sa 3-all. Dahil sa halimaw na performance ni LeBron kung saan nag-average siya ng 30 points,
11 rebounds at 9 assists per game, ay nagawa ng Cavs na makabalik sa series upang may puwersa ang do-or-die Game 7. Pagsapit ng Game 7 ay naging maaksyon agad ang bakbakan ng dalawang koponan, at walang nagpahuli sa bawat isa. Pero sa bandang huli, ang crucial 3-point shot ni Kyrie Irving ang tumapos sa laban, upang iselyo ang championship para sa Cavs. Dahil dito ay nakumpleto nila ang greatest comeback sa NBA history, at si LeBron ang itinanghal na Finals MVP. Sa sumunod na season ay muling nagkatapat ang Cavs at ang Warriors, at eto na ang ikatlong sunod na paghaharap ni LeBron at Curry sa Finals. Pero sa pagkakataong ito ay isang malaking restback na ang hawak ng Warriors, dahil nasa kanilang lineup na si Kevin Durant. Sa pagkakataong ito ay mas yamado na ang Warriors at ganun nga ang kanilang ipinakita, dahil walang hirap nilang nilampaso si LeBron at ang Cavs sa Finals sa score na 4-1. Muli pang nagkaharap sa Finals sa ika-4 na sunod na taon sina LeBron at Curry noong 2018. Sa pagkakataong iyon ay wala na sa lineup ng Cavs si Kyrie Irving, matapos itong lumipat sa Boston Celtics. Ganun pa man ay nagawa pa rin ni LeBron na buhatin ang Cavs pabalik sa Finals, upang ikasaang muli nilang paghaharap ni Curry sa Finals. Isa sa mga hindi malilimutang pangyayari sa 2018 Finals ay ang pagkakamaling nagawa ni J.R. Smith sa Game 1. Matapos niyang makuha ang offensive rebound mula sa free throw miss ni George Hill, ay itinakbo niya papalayo ang bola at inubos ang oras imbes na itira. Inakala kasi niya na lamang sila sa laro, kaya niya itinakbo ang bola upang ubusin ang oras. Labis na nadismaya si LeBron sa pagkakamaling ito ni J.R. Smith, na naging dahilan pa ng kanilang pagkatalo sa Game 1. Hindi na rin ulit nagkaroon ng pagkakataon ng Cavs dahil sa next 3 games ay walang hirap na silang nilampaso ng Warriors. Nakumpleto ni Curry at ng Warriors ang pag-sweep sa koponan ni LeBron, upang makuha ang kanilang ikalawang sunod na kampyonato. Ang 2018 NBA Finals ang naging huling beses na paghaharap ni LeBron at Curry sa Finals. Sa loob ng 4 na sunod na taon ay naging matindi ang bakbakan ng dalawang player na ito sa Finals, at talagang sinubaybayan ito ng maraming NBA fans. Matapos nito ay muli pa silang nagkaharap sa second round ng Western Playoffs, at ito ay nangyari noong 2023 kung saan nagkatapat ang Lakers na pinamumunuan ni LeBron, at ang Warriors na muling pinangunahan ni Curry. Nagwagi ang koponan noon ni LeBron sa series na ito, sa score na 4-1. At yun na nga ang huling beses na sila ay nagkaharap sa postseason. Isa pa sa mga best moments ng kanilang career, ay nang maging magkakampi sila sa Team USA noong 2024 Paris Olympics. Sabay nilang pinangunahan ang koponan ng USA sa pagsungkit ng gold medal sa men's basketball, matapos nilang talunin sa finals ang koponan ng France.